Magandang araw muli sa inyong lahat mga kapatid sa ating mga aralin ngayon at mana ng kapahayagan na ating ipagpapatuloy ay muli binabati ko kayong lahat na ngayon ay lumalakad na sa katuwiran, kalooban ng ating dakilang Ama at sa pagpapalalim ng ating mga kalaman sa mga bagay na hindi natin alam noong mga nakaraan. Ito ay aking ipagpapatuloy bilang mga aralin natin, mga leksyon na magiging mana ng kapahayagan. At isa rito ay iyong tanong na kung bakit tayo ay nagbabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Well, ito yung isa sa mga mahahalagang bagay na ating pag-aaralan. Ngunit bago yan ay naipangaral ko na sa inyo yung patungkol sa aralin din ng pagsisisi na akin nang sa matagal na panahon ay naituro, naipangaral kung ano ang pagsisisi, kung ano dapat pagsisihan, kung ano ang kasalanan, kung paano tayo nagkasala at nawalay sa Diyos. At ngayon naman, pagkatapos nung aral at turo sa pagsisising, susuko tayo sa kalooban ng ating Ama na ang bagay na yon ay ating naalaman. Na ang pagsisisi pala, pag nagsisikat, sumukot, sinabi mong ang kalooban ng Ama ang tutuparin ko mula ngayon, ikaw ay nakikisama na sa buhay ng ating Amang makapangyarihan, ng ating Panginoong Jesucristo, o nakipag-identify ka na sa kanyang buhay. Yung pagsisisi ay equivalent yun ng kamatayan. So, patay na ang iyong makasalanang pagnanasa, makasalanang katawan, ang pagnanasang sumunod sa kanyang sariling kalooban. Ito yung gusto kong maalaman ninyo mga kapatid na bagay na akin ang ipinaalam sa inyo sa una at ngayon ay aking uulit-ulitin upang kayo ay magkaroon ng kaalaman dito. At ang pagsisising ito ay ang pagsuko ayon sa sinabi ko na nung una sa kalooban ng dakilang Ama na ang kanya ng kalooban o kagustuhan ang iyong susundin, hindi na ang sayo. So, sa ganitong pamamaraan, ikaw ay nakipag-identify sa kanyang buhay, unang-una sa kanyang kamatayan dahil siya namatay ng dahil sa atin. At pangalawa, yung pagbautismo. Hindi natin pwedeng bautismuhan ng taong buhay. So, ang bautismo ay mahalaga sapagkat ito ay utos din ayon sa Juan 3:5 ng tao ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu. Ito yung tubig ng paglilinis ng ating mga kasalanan. At hindi lamang doon hanggayon, kundi yung pagbautismo ay ang paglilibing sa tao nang namatay. Ngayon, ang iyong kamatayang pinili ay ang kamatayan ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay ililibing din kasama niya sa kanyang pangalan. At ang iyong pagbangon na muli mula sa tubig ay isa ring simbolo na ikaw ay lalakad na sa isang panibagong buhay sapagkat siya ay nabuhay na maguli. Ikaw ay mabubuhay ding maguli pero hindi na sa katawang sumusunod sa kasalanan ng paggawa ng sarili mong kalooban na siyang binhi ng ahas sa iyo, pero ikaw ay lalakad na sa isang bagong buhay. Ng bagong buhay na yan ay ang pagkakaloob ng Ama sa iyo, ng Espiritu, ng pagsusunod sa kanyang dakila ng kalooban. So isa ka ng masunuring anak ng Diyos na kahit na bata pa sa kaalaman, karunungan, at kaunawaan sa kanyang kalooban, ay ikaw ginagabayan, pinalalaki, pinalalago, hanggang sa ikaw ay maging isang anak na may gulang na ganap ng nakakaalam sa kanyang dakilang kalooban, pagkakalooban ka na rin ng pagkukupkup bilang anak na tunay, at ang modelo mo sa bagay na yan ay walang iba kundi ako. So dito, makikita natin ang kung bakit ang pangalan
ng ating dakilang Ama ang ginagamit sa pagbautismo na karamihan naman sa mga tanong na ating na natatanggap ay sa church age lalo na ginagamit nila ang titulo ng pangalan ng ating dakilang Ama na Ama, Anak at Espiritu Santo sa kanyang utos sa Mateo 28:19 na pinalakad niya ang mga apostoles at sinabing bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay ating lilinawin, liliwanagin at ating ipahahayag sa kabuuan nito sa ating aralin ngayon. Alam niyo mga kapatid, noong taong 325 AD, nilikha ni Athanasius ang doktrina patungkol sa Holy Trinity o sa paniniwalang tatlong magkahiwalay na Diyos upang pagsamahin ang mga pagano at mga Kristiyano na noong mga panahong yon ay tinawag na Kristiyano pero ang totoong kalagayan nila ay tagasunod sila ni Kristo. Hindi naman talaga ang Diyos ang nagpangalan sa mga tagasunod niyang Kristiyano. Ang mga pagano ang nagsabi nun. Kaya't naging tinik sila sa pamamahala ng emperador ng Roma, ng mga emperador ng Roma, na kahit pinagpapatay sila, ay hindi sila yumuko sa pagsamba sa emperador ng Roma sapagkat ng mga panahong yon, merong tinatawag na emperor worship para sa pagkakaisa ng imperyong Roma ng kanilang mga mamamayan doon. At ang mga tagasunod ni Jesus Christ, tulad ng 3 Hebrew children, ay hindi sila luluhod sa ibang Diyos sapagkat isa lamang talaga ang Diyos na dapat luhuran. Yan ay ang makapangyarihang Diyos ng Israel na kanilang sinusunod. So, sila ang naging dahilan kung bakit sa isip ng mga emperador ay mawawatak ang kanyang pagkakaisa ng kanyang kaharian. Kaya, nung dumating si Constantino na paganong emperador, nagkaroon siya ng isang magaling na plano upang pag-isahin sila. Eto na nga, naging relihiyoso ang kanyang plano at ang kanyang estratehiya na noong 325 AD, tinipon ng lahat ng mga obispo noon sa mga panahong yon. Isa na rito si Athanasius na isang backslider na obispo at siya ang lumikha nitong makakapag-isa sa imperyong Roma. Eto na nga yung paniniwala sa tatlong Diyos, pero ang tatlong Diyos na magkahiwalay na ito, sinabi niya ay iisa lamang. So naging hybrid ang turong ito, pero naging magaling na turo upang pag-isahin ang lahat ng mga naroroon sa Roma, at ito ay akda ni Athanasius na pinagmulan kay Constantino. At alam natin ang may akda nito ay si Satanas, si Lucifer, ang Diablo, upang palitan ang Holy One sa tinatawag na Holy Three. So ito ay isang maling aral at maling turo na ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo ay tatlong magkakahiwalay at nagkakaibang persona ng Diyos na magkakapareho ang kapangyarihan, ngunit kakaiba ang isa sa isa't isa. Sinabi ng banal na kasulatan sa ating mga aral at turo na nanggagaling sa kanyang ibabalik natin sa katotohanan, ito ay salungat sa katotohanan. Sinabi ng Juan 10:30, sinabi ng ating begotten Son, ang ating Panginoong Jesucristo sa Jewish setting, I and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. Bakit sinabi mong sila'y tatlo? Pag sinabi ng Amang isa, ginawa mong tatlo, salungat yun. Pag sinabi niyang Holy One, ginawa mong Holy Three, yan ay kasalungatan sa kanyang mga sinabi. At makikita rin natin dito sa unang Juan 5:7-8, ang ganito. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. And this
three agree in one. Hindi naman mga kapatid, tatlong magkakaibang persona dito ang sinasabi sapagkat kuminsan ito yung ginagamit nila na merong word na tatlo. Yung tatlo dito, hindi tatlong Diyos yan. Isa lang ang Diyos dyan. Yung Espiritu ng katotohanan. Alin pa yung dalawa? Yan ang tubig at ang dugo. Ano yung tubig at dugo? Hindi naman persona yun. Tubig at dugo ay yun ang bautismo sa pangalan ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo sa pagkikipagkaisa sa Kanya, at ang dugo ay walang iba kundi ang Kanyang buhay. Ang buhay na yon, walang ibang pinagmulan kundi ang Kanyang mga salita. Kaya sinabi niya sa Juan 6:3, John 6:63, Juan 6:63, ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay espiritu at buhay. So yung dugo doon, ang ibig sabihin, ang kanyang buhay. Kaya't pag ikaw nabautismo ka, ang espiritu ng Diyos nasa sa iyo, ipinanganak ka sa espiritu sa pamamagitan ng pagsisisi, binautismo sa iyo, ang pangalan niya, kasama mo na doon sa tubig ang witness mo o yung saksi mo, eto na yung kanyang buhay na ipangangalan o ililipat sa iyo na pagbangon mo, sinabi ng Roma Kapitulo 6, ay meron ka ng isang bagong pamumuhay. Pwede nating basahin ng Roma Kapitulo 6, magpapasimulang versikulo 3. Ganito ang sinasabi. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo ay nangaglibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y mga kalalakad sa panibagong buhay. Nakita ninyo dito mga kapatid, na pagpala tayo'y binautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na ating dakilang Ama, binautismo tayo sa kanyang kamatayan. Nakipag-isa tayo sa kanyang kamatayan, kaya tayo inilibing na kasama niya sa kamatayan na kung paanong siya nabuhay na maguli, tayo naman ay babangon din sa isang bagong pamumuhay. Isang bagong pamumuhay na may pagsusunod sa kalooban ng ating dakilang Ama. Nakita ninyo dito, ang ibabautismo, pangalan. Ngayon, tingnan natin ang pinagmulan ng maling doktrina at aral na bakit titulo ang binabautismo ang Ama, Anak, Espiritu, hindi naman pangalan yan. Puro mga titulo yan. Sa ating pag-aaral dito, makikita nating hindi nakakaunawa o kaya kung naunawaan man nila ay sinadyang palitan, sinadyang baluktutin at sinadyang takpan ang mga salita niya at ito ay bigyan ng ibang interpretasyon na hindi ayon sa gusto ng Diyos. Ito'y salungat sa ginagawa ng ating Ama sa ginagawa ng tao na pinalitan ang kanyang mga aral at turo. Tingnan niyo dito ang sinabi niya, na ang Ama, Anak at Espiritu ay hindi mga pangalan. Ito ay mga titulo. Dito sa Mateo 28:19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tingnan ninyo, kung ikaw ay may matinong pangunawa, alam mo ang Ama hindi pangalan, alam mo ang Anak hindi pangalan, at alam mo ang Espiritu Santo hindi pangalan. Ang binanggit niya rito ay hindi mga pangalan, kundi bautismuhan sa pangalan. Nag-iisang pangalan. Sa English, singular na pangalan. Hindi ito pangalang plural o hindi maraming pangalan. O, sasabihin mo, tatlong pangalan. Sinabi niya, sa pangalan is singular. So, kung pangalan ang pinag-uusapan dito, paano nating interpret ito?
ng ayon din sa kanyang mga sinabi. Ayon din sa kanyang mga sinalita. Ang kasalanan kasi, tayo na yung naging Diyos na i-interpret na natin ang kanyang kalooban sa ating sariling kagustuhan. Tapos itatayo natin yung ating sariling interpretasyon na salungat sa interpretasyon ng Diyos. Ngayon, paano nating interpret ito sa ating sarili? Hindi, mga kapatid, kundi sa pamamagitan din naman ng mga banal na sinabi niya. Ito'y mababasa natin sa Isaiah 9:6. Eto, pakinggan natin. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan. Nakita natin dito, singular din ang pangalan. At ang kanyang pangalan. Anong pangalan ng batang itong ipinanganak? Ano ang pangalan ng anak na lalaking itong ibibigay? Ano ang kanyang pangalan? Alaman natin, mga kapatid, na Jesus Christ ang kanyang pangalan. Nag-iisa, singular na pangalan. At ang kanyang pangalan, Jesus Christ, ay tatawagin, eto na, yung mga titulo niya. Hindi lang 3, marami. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, titulong isa yan, tagapayo, pangalawa, makapangyarihang Diyos, pangatlo, walang hanggang Ama. Ang pangalan niya ay tatawaging makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ilan ang titulong atin nakita rito? 1, 2, 3, 4, 5. 5 titulo ang napapabilang sa nag-iisang pangalan. Ano ang pangalan niya? Jesus Christ. O, idagdag pa natin yung Ama. O, dito sinabi niya, walang hanggang Ama. Yung anak na ibibigay, ang pangalan niya ay siya ring walang hanggang Ama. O di, nakikita natin na ito'y hindi nagsasalungatan ng mga banal na kasulatan na sa Juan 1:1, sa pasimula ay ang berbo kasama ng Diyos, at ang berbo ay Diyos. At ang berbong Diyos ay nagkatawang tao na tinawag na anak. Siya rin yun. Iba-iba ang kanyang mga gawa na gagawin para sa atin, pero siya rin ang nag-iisang pangalan na ibinigay sa atin. So dito, mga kapatid, makikita natin na tama ba ang mga apostoles nang sila ay inutusang magbautismo? Ang lahat ng bansa gawing alagad, bautismohan sila sa singular na pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Sino ang inutos dito? Ang inutos dito na gawin ang mga ito sa Matthew 28:19 ay ang 12 apostoles. Naging 11 na lang dahil ng mga panahong yun. Wala na si Judas at si Pablo ay hindi pa kasama nila. So yung mga apostoles na yon ang inutusan, hindi kayong mga tagapamuno ng mga relihiyon. Hindi kayong mga pamuno ng church age na binago ninyo, binaluktot, pinalitan, pagkatapos inyo pang tinakpan, tinabunan. Hindi kayo. Pakinggan natin ang mga inutos niyang mga apostoles kung paano nilang tinalima, kung paano lang sinunod, at kung paano lang ginanap yung mga utos na yon ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:19. Ang unang sumunod nito ay si Pedro na apostol sapagkat kasama siya ng panahong yun. Paano niya binautismuhan ang mga tao? Sapagkat ang utos ay bautismuhan ang mga tao sa pangalan. Tingnan natin, mga kapatid, sa mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38, ganito ang sinasabi. Tandaan muna natin, bago natin basahin yan, na yung inutos ng Ama sa Mateo 28:19 ay ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang inutusan ay mga apostoles. Ang unang tumalima, apostoles. Paano nilang tinalima at paano lang sinunod? Ang una dito, si Pedro. Ganito siya sumunod at ganito niya binautismo ang mga tao.
Pakinggan natin ang mga Gawa 2:38. Ganito ang sinasabi. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ngayon, pag binasa mo yung mga Gawa 2:38, bulag at bingi na lang ang hindi makakaunawa niyan. Tingnan mo mga kapatid ang sinabi niya sa kanila dito. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo. Ito, sumunod na siya sapagkat bautismo ang pinag-uusapan. At mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo. Plural ba yung pangalan na yun? Isa. Pangalan ni Hesukristo. Mga Gawa 2:38 yan. Isaiah 9:6 at ang kanyang pangalan, singular, ay tatawaging 5 titulo. Pagkatapos ang Mateo 28, bautismon sila sa pangalan, singular, ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, at dito lumitaw na ang pangalan. Anong pangalan yun? Sa mga Gawa 2:38, pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Wala kayong napansin dito na walang isamang bersikulo o isamang talata sa Biblia na sinabing, bautismuhan mo sila sa titulong Ama, Anak, Espiritu. Sapagkat pangalan ng iniutos, pangalan ang pinalitaw. Ang pangalan ng makapangyarihang Ama, ang pangalan ng walang hanggang Diyos, ang pangalan ng walang hanggang Ama, ang pangalan ng makapangyarihang Diyos, ang pangalan ng tagapayo, ay pangalan ng anak na ibibigay. Yan ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang begotten Son sa Jewish setting. Tingnan ninyo. Dito naman mga kapatid, nagbautismo din si Pablo. Si Pablo ito huli na siyang apostol na idinagdag kapalit ni Judas. Isang apostol para sa mga hentil na huling tinawag na noon ay tagapag-usig. Ngunit ngayon ay isa ng apostol. Nagbabautismo rin siya. Ano ang inutos niya? Dito sa mga Gawa 19:4 hanggang 5, ganito ang sinabi. Sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay si Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tingnan ninyo, pangalan ang pinalilitaw, kaya pangalan ang ibinigay. Pag nasa iyo ng pangalan, lahat ng titulo nasa iyo na. Yung 8 titulo nasa iyo na. Ama, Anak, Espiritu Santo, Tagapayo, Kamangha-mangha, Makapangyarihang Diyos, Amang walang hanggan. Nandoon na yung lahat sa isang nag-iisang pangalan. So itong maling kaugalian ng pagbabautismo sa pamamagitan ng titulo ay hindi po ayon sa kalooban ng Ama. Salungat yan, kabaluktutan yan, pagpapalit yan, antikristong turo yan. Sinabi niya Holy Trinity. Sinabi ng tao Holy Trinity. Sinabi ng Ama Holy One. Sinabi niya bautismo sa pangalan. Eto namang mga anak ng Antikristo, ang ginamit titulo. Kung ano yung ayaw ng Ama, yun ang kanilang ginagawa. Kaya sinabi niya, magangigat kayo. Maraming mga Antikristong nasa sanlibutan. At narito na nga, eto na nga, puro pagsalungat ang ginagawa sa sinasabi. Kaya Antikristo. Ang ibig sabihin, laban kay Kristo. Ngayon, isang kamalian yan na ating itutuwid. At dito sa bansang kaharian ng Ama, ang lahat ay ating ipapanauli doon sa katotohanan, doon sa katarungan, katwiran, at doon sa kaliwanagan na kung saan ang Ama ay nagpalitaw ng isang appointed son na matapat na ipangangaral at ipahahayag ang mga bagay na ito. Ngayon, ang isa pang maling kaugalian dito ay ang pagbabautismo sa pamamagitan ng pagwisik sa halip na sila'y
ilubog sa tubig. Eto na naman, kabaluktutan na naman ito. Pag ikaw nagbabautismo, simbolo yan ng paglilibing. Paano mong ililibing ang tao? Kukuha ka ng lupa, wiwisik-wisikan mo ang kanyang mukha. Kaya nagkakamaling malaki ang pagkakamali ng mga relihiyon ngayon. Anong gagawin mo? Pupunta ka sa tubig, ilulubog mo siya tulad ng ang isang patay, ibabaon mo sa lupa. So dito, ang pagbautismo ay nagmula sa Latino-Griegong salita baptizo na ang ibig sabihin ay ang paglubog sa tubig. 1:3, sumagot si Jesus sa kanila'y sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tayo panganak na muli ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. 1:3, sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang pagbautismo? Paglilibing. Tubig ang gagamitin sapagkat ito'y simbolo na tayo bilang nagsisi namatay, bilang patay, inilibing kasama niya. Dito sa Roma 6:4, tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Maliwanag pa po sa sikat ng araw yan, mga kapatid. Wala na kayong makikita pa riyan. Pagka nililibing mo ang tao sa pagbabautismo, tubig, ilulubog mo talaga siya. Huwag mong wiwisik-wisikan. Binago na naman, pinalitan na naman, binastardo na naman ang mga salita niya. So, isang kamalian ang pagbautismo sa pamamagitan ng pagwiwisik ng tubig dahil ang taong hindi nailibing ay mabaho at nangangamoy at ito'y mula pa sa binhi ng ahas. Kaya walang pagbabagong nangyayari. Sapagkat ang lahat ng kanilang ginagawa puro salungat at kabalian. Holy Tree, ang Holy One, ginawang Holy Tree. Ang pangalan, ginawang titulo. Ang bautismo ng paglubog, ginawang pagwiwisik. Tingnan ninyo mga kapatid. Pagkatapos, idinagdag pa itong pagbabautismo ng mga bata. Ito ay saring pagkakamali dahil ang bata ay hindi pa marunong magsisi. Tanging ang mga nakapagsisi lamang ang nararapat na bautismuhan. Kung walang pagsisisi, hindi mo maaring ilibing ang isang tao kasi ang pagsisisi, kamatayan. O babautismuhan mo ang bata, wala pang kamuwang-muwang, inilibing mo siyang buhay. Kahit sa ating batas, pag nilibing mo buhay ang tao, hahabulin ka eh. Lalo na kung bata ang ililibing mo. Inilibing mo, pawisik-wisik pa. Sinabi ni Pablo sa mga Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagpabautismo. Sabihin mo nga ang sanggol, mangagsisi ka, anong sasabihin niya? Uha, gatas, ang kailangan ko. Hindi niya maunawaan ikaw. Hindi kanya maunawaan. Kaya hindi para sa mga bata yon. Kaya si Jesus Christ, kinukup niyang bata at sinabing, maging katulad kayo nila, sapagkat ang sa kanila ay ang kaharian ng langit. Ang bata pag namatay sa age of innocence, diretso sa langit yan mga kapatid, sapagkat hindi pa epektibo sa kanya ang kasalanang minana natin na walang iba kundi ang binhi ng ahas na siya ay makakapag-decide na kung ano ang dapat niyang gawin, mabuti man o masama. Kaya ito'y isa na namang malaking kamalian na ating itinutuwid sa mga sandaling ito. So ito ang mga pag-aaral na natitimo sa ating mga puso ngayon at naitutuwid ang lahat ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga mana ng kapayagan na mula sa hinirang na anak ng Diyos na naririto at ako ay inyong magiging gabay, magiging guide sa lahat ng bagay. Gagamitin ang inyong freedom of choice upang kayo ay sumunod sa lahat ng kalooban ng ating dakilang Ama mula sa mga pag-aaral ng pagtuturong aral, doktrina, mula sa pamumuhay na kung ano dapat nating pag-iisip, ang ating mga damdamin,
ang ating paglakad kung anuman sa spiritual revolution, financial revolution, revolution of excellence, sa paglago bilang bata, hindi tayo mananatili hanggang sa tayo maging isang ganap na may gulang ng anak na maaari na niyang maasahan, maaari ng atangan ng mga responsibilidad sa ating mga balikat. Ang lahat ng ito'y ating pinag-aaralan. Walang isamang bato dyan na hindi natin aalisin ang mga bato ng mga nakatakip na mga pandilin lang ni Satanas na dapat makita sa kapahayagan at sa kaliwanagan. So sa dakong ito, mga kapatid, umaasa ako na ang mga araling ito na ating napag-aralan ngayon at ating tinanggap bilang mana ng kapayagan ay nakapagbigay sa atin ng mas malalim pang kaalaman sa mga bagay na noon ay tinago ni Satanas upang tayo ay manatili sa kamalian at sa pagiging nalinlang ng espiritu ng kamalian. At ako'y umaasang kayo ay lalakad na patuloy sa paglago hanggang sa kayo'y maging ganap na kukup-kuping mga anak na babae at anak na lalaki ng Ama na pagkakatiwalaan din namang katulad ko. Pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Ama at ang lahat ng kanyang kaalaman at karunungan ay mapa sa atin. Sa pangalan ng ating dakilang Ama, itong lahat ay ating hinihingi, hinihiling at pinapasalamatan. Sa pangalan ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang mensaheng inyong napakinggan ay bahagi ng 15 panimulang mga leksyon para sa mga Kingdom Citizen. Antabayanan ang mga susunod pang mensahe ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy.